At para sa ating mga balita, matapos sindakin ang Russia at China, Trump umuusok sa ginawa ng North Korea at isang nurse sa Germany nag-killing spree sa ospital. Naalarma ang bansang Japan at South Korea nang biglang magpakawala si North Korean leader Kim Jong-un ng isang ballistic missile sa labas mismo ng teritoryo ng Japan sa Sea of Japan noong November 7. Dahil dito, nag-issue na ang gobyerno ng Japan ng isang maritime alert at sinabing maging mapagbantay sa mga ikinikilos ng North Korea nitong mga nakaraang buwan. Kamakailan lang, nagpakawala rin ang North Korea ng isa pang ballistic missile noong October 22 at muling nagpasabog ng mga multiple rocket launchers noon namang November 1 at 3. Ang ginawa ni Kim ay sagot daw ng North Korea sa paninindak na ginawa ni US President Donald Trump sa mga bansang kaalyado niya na Russia at China. Ayon sa South Korea, ang nasabing ballistic missile na pinakawalan ay isang short-range ballistic missile na may kakayahang umabot ng hanggang sa 700 kilometro. Ayon sa Japan, ito daw ay isang malaking provokasyon. Kumikilos na ngayon ang Japan at South Korea para pag-aralan ang iba pang mga detalye ng pagpapasabog. Una itong nasagap ng US at South Korean intelligence at agad nilang ipinagbigay alam sa gobyerno ng Japan. Nagpalipad ang North Korea ng isang ballistic missile mula sa kanluran papunta sa silangan ng bandang 12:34 ng umaga, 15:34 GMT ngayong araw. Ang Japan, US at South Korea ay nagsasagawa ngayon ng masinsing investigasyon para pag-aralan ang mga detalye. Tinatayang lumipad ang missile na ito ng nasa 400 kilometro o 280 miles sa taas na 50 kilometro o 31 miles. At bumagsak ito sa eastern coast ng Korean Peninsula na nasa labas lang ng Japan Exclusive Economic Zone. Bagaman walang naitalang pinsala o nasaktan sa ginawa ng North Korea, itinuturing ito ng Japan na isang mapangahas na aksyon. Ang ginawa ni Kim Jong-un ay nagsisilbing babala rin matapos payagan ni Donald Trump ang South Korea na magtayo ng isang nuclear-powered submarine sa mismong teritoryo ng Amerika. Yan ay para magsilbing deterrence o pangtapat ng South Korea sa mga submarine-launched ballistic missile ng North. Pero naniniwala ang mga eksperto na isa lamang daw test ang ginawa ni Kim Jong-un na pagpapasabog bago ipadala ang mga bomba sa Russia. Ilang beses nang nanawagan si Pangulong Donald Trump ng isang dialogo kay Kim Jong-un nang siya ay bumisita sa Asia sa isang pulong sa South Korea. Pero ngiti lang daw ang isinagot ni Kim. Sumama kasi ang loob ni Kim kay Trump matapos nitong isanksyon ang 2 kumpanya at 8 individual ng North Korea dahil sa alegasyon ng cybercrimes. Ayon sa intel ng US, nagtatrabaho daw ang mga North Korean entities na ito para magsagawa ng mga money laundering at cyber stealing na popondo sa mga nuclear program ng North Korea. Pero mariing itinanggi ito ni Kim Jong-un. Kasabay nito ay nagpaabot na din ng mensahe ang South Korea kay Chinese President Xi Jinping at sinabing handa rin daw silang makipag-usap sa North Korea. Sumagot daw si Xi at sinabing willing naman daw siyang mamagitan sa dalawa. Sa kabila nito, dinipensahan naman ng Russia ang missile na pinakawalan ng North Korea. Ayon kay Kremlin spokesperson Dmitry Peskov, iginagalang daw ng Russia ang kalayaan ng DPRK na panatilihin ang kanilang seguridad. Hindi nakakapagtaka dahil ang Russia man kasi ay naglabas ng mga bagong armas nuklear nitong nakaraang araw. Isa sa pinakabagong nuclear weapon na inilabas ng Russia ay ang Burevestnik, isang cruise missile na pinapagana ng nuclear reactor at kayang manatili sa himpapawid ng ilang araw. Pangalawa ay ang Poseidon, isang sandatang pandagat na kayang magpasimula ng tsunami sa karagatan. Isang armas na tinawag ng mga eksperto na super weapon dahil kaya nitong maglakbay sa bilis na 100 knots
o halos 185 kilometro bawat oras sa ilalim ng dagat. Pangatlo ay ang Khabarovsky, ang pinakabagong submarine ng Russia na kayang magpalipad ng mga nuclear torpedo. Ang Burevestnik ay tinawag ng mga eksperto na tiny flying Chernobyl dahil gumagamit ito ng lakas nuklear. Kaya nitong lumipad ng mas matagal kaysa sa karaniwang missile sa loob ng ilang araw at kaya ring umiwas sa mga missile defense system. Nagsagawa kami ng isa pang test para sa isang makabagong sandata, ang Poseidon Underwater Unmanned Vehicle. Mayroon itong nuclear reactor na 100 beses na mas maliit kaysa sa nasa submarino pero mas mataas ang power output kaysa sa Sarmat na pinakamodernong intercontinental missile namin. Walang armas na katulad ng Sarmat sa buong mundo. Hindi pa namin pinapakawalan ito pero malapit na. Pero ang Poseidon, nalampasan nito ang lakas ng Sarmat. Ilang libong kilometro ang kayang takbuhin nito. Kaya nito umabot ng hanggang sa 14,000 kilometro. Gaano naman kaya katagal ang kayang ilagi nito sa himpapawid? May kakayahan itong umabot ng hanggang sa 15 oras po. At hindi lang hanggang doon ang limitasyon nito, di ba? Siyempre hindi lang hanggang doon. Valery Alexievich, dapat nating malaman kung ano at sa anong klase ng mga armas na bibilang ito. Dapat nating malaman kung saan ito pwedeng gamitin at ihanda nyo na ang mga infrastrukturang gagamitin sa pag-deploy nito sa ating sandatahang lakas. Roger po. Naniniwala ang mga eksperto na ang usapang iyon ay hindi lamang pag-aanalisa ng mga sandata. Ito ay malinaw din na pagpaparinig ng Russia kay Donald Trump matapos maudlot ang dapat sana ay usapan nila sa Budapest patungkol sa Ukraine. Gusto kasi ni Putin na mag-usap ang kanilang mga panig. Pero dapat ay masunod daw ang kanyang mga kondisyon sa Ukraine at sa iba pang mga isyong kinasasangkutan ng Russia sa mundo. Pero hindi pumayag si Trump. Dahil dito, inutusan ni Donald Trump ang kanyang War Department na magsagawa din ng isang nuclear testing. Ayon kay Trump, kung ginagawa daw yan ng ibang bansa, bakit hindi kayang gawin ng Amerika? Ang ibig nyo bang sabihin ay literal na ibabalik nyo na ang underground nuclear detonation tests? Malalaman nyo yan sa lalong madaling panahon. Gagawa kami ng testing. Kung ginagawa ng iba, gagawin din natin. Wala na akong masasabi pa. Basta ang sasabihin ko lang kung anong ginagawa namin at saan namin ito gagawin. Pero ginagawa din ng ibang bansa ito. At kung ginagawa nila yan, gagawin din namin. Sa isang post sa social media, ganito pa ang sinabi ni Donald Trump. Ang Estados Unidos ang may pinakamaraming sandatang nuklear sa buong mundo. Naabot namin ito pagkatapos kong ipatupad ang malawakang pag-aayos at modernisasyon ng aming mga armas noong una kong termino bilang Pangulo. Dahil sa matinding kapangyarihan nitong manira, ayaw ko sanang gawin ito, Neken, pero wala akong ibang pagpipilian. Ang Russia ang pumapangalawa, habang ang China ay malayong pangatlo, ngunit posibleng makapantay sa loob ng 5 taon. Dahil nagpapatuloy ang ibang bansa sa pagsusubok ng kanilang mga armas nuklear, inutusan ko ang Department of War na magsagawa rin tayo ng sariling nuclear tests upang mapanatili ang balance. Magsisimula agad ang prosesong ito. Maraming salamat sa inyong atensyon. At gaya ng sinabi ni Trump, ipinaramdam nga niya ang lakas ng Amerika sa buong mundo dahil noong November 5, nagsagawa ang Estados Unidos ng detonation ng Minuteman III, ang pinakamalakas na intercontinental ballistic missile ng Estados Unidos. Pinalipad ito mula Vandenberg Space Force Base sa California at isinagawa ng walang hinahalong warhead sa bomba. Bumagsak ang bomba sa Marshall Islands sa Pacific Ocean sa layong 8,000 kilometers. Pero matapos ang testing na ito, naglabas ng utos si Putin para maghanda din ng isang full-scale nuclear test. Ipinahahanda na rin niya ang isla ng Novaya Zemlya kung saan isasagawa ang mga testing. Pinirmahan na rin ni Putin ang batas na nagtatanggal sa ban ng nuclear testing sa Russia. Bala kasi ng Russia na habulin ang nuclear capabilities ng US. Kung matatandaan noong 1996, isang kasunduan ang nag-ban sa lahat ng mga superpower na mag-test ng mga nuclear weapon. Pero ngayon,
Tila sinisira na ang kasunduang ito at syempre, kung uumpisahan ng Russia at US ang paglabag sa nuclear testing ban, inaasahan na magdudulot ito ng domino effect sa iba pang mga bansa na may armas nuklear gaya ng China. Mahigpit na sinusunod ng Russia ang mga obligasyon namin sa ilalim ng Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty at wala kaming planong iwan ito. Pero gaya ng sinabi ko sa aking talumpati sa Federal Assembly noong 2023, kung ang Estados Unidos o ibang lumagda sa kasunduan ay magsasagawa ng mga ganitong test, mapipilitan ng Russia na magsagawa ng tamang hakbang bilang sagot dito. Inuutusan ko ang Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defense, mga Special Services, at iba pang ahensya na may kaugnayan dito na gawin ang lahat ng kinakailangan para mangalap ng karagdagang impormasyon tungkol sa usaping ito. Suriin ito sa loob ng Security Council at magsumite ng mga suhestyon na may kinalaman sa pagsisimula ng nuclear testing. Sa totoo lang, hindi na kailangan pa ng Estados Unidos na magsagawa ng mga nuclear testing dahil sapat na ang Stockpile Stewardship Program, supercomputer lasers at X-ray simulations nila para tiyaking nasa maayos na kondisyon ang kanilang mga armas. Pero itinuloy ng Amerika ang testing, hindi para siguruhin na nasa maayos na kondisyon ang kanilang mga bomba, kundi para maghatid ng mensahe sa Russia at sa China kung gaano kalakas ang kanilang mga armas. Pero hindi nagpasindak dito ang mga kalaban ng Amerika. Nagpakawala si Kim Jong-un ng kanyang ballistic missile bilang sagot sa pananakot na ito ni Donald Trump. Sa loob ng 25 taon, walang bansa sa mundo na sumubok na mag-detonate ng bomba o nag-test ng anumang bomba na may halong nuclear warheads maliban sa North Korea. Pero tila iba na ngayon, lalo't patuloy na nagpapalakas ang bansang Russia. At dahil silang dalawa ang may pinakamalaking nuclear stockpile sa buong mundo, ang US at ang Russia, anumang nuclear arms race sa pagitan nilang dalawa ay maituturing na isang masamang balita para sa buong daigdig. Sa ibang balita, isang palliative care nurse sa isang ospital sa Germany ang hinatulan ng life sentence matapos mapatunayang guilty sa pagpatay sa 10 pasyente at attempted murder sa 27 iba pa. Ang nurse, isang taong dapat sana ay tagapag-alaga ng mga pasyente at magbibigay ng pangangalaga sa kanila, ay nahatulan ng murder dahil sa pagpatay gamit ang injection. It's about a palliative nurse in Germany who has been convicted of the murder of 10 patients. Convicted of the murder of these patients with lethal injections. Not just that, and the attempted murder of 27 others. Ayon sa prosecution, sa pagitan daw ng December 2023 at May 2024, ang lalaking nurse na hindi nila pinangalanan ay nag-i-inject daw ng nakakamatay na dosis ng painkiller at sedatives, gaya na lamang ng morphine at midazolam sa karamihan ng mga matatandang pasyente sa isang ospital sa Würselen sa western part ng Germany. At ang rason kung bakit niya ginawa ito, para padaliin daw ang kanyang trabaho sa gitna ng abalang night shift. Ang midazolam ay isang muscle relaxant at minsan ay ginagamit pa sa mga execution sa Estados Unidos. Dagdag pa ng prosecution, nag-aala master of life and death daw ang nasabing nurse sa kanyang mga pasyenteng inaalagaan. Sinabi rin nila na ang lalaki ay may personality disorder, hindi marunong magpakita ng empathy sa kanyang mga pasyente at hindi daw kailanman nagpakita ng kahit kaunting pagsisisi habang nililitis siya sa korte. Ayon sa korte, sobrang bibigat daw ng kanyang mga krimen, ano pat hindi siya dapat pabayaan na makalaya kahit matapos na ang 15 taon na pangkaraniwang hatol sa ganitong uri ng mga kaso. Gayunman, pinayagan pa rin siya ng korte na mag-apila. Pero hindi ito ang unang beses na may nurse na napatunayang guilty sa kasalanang mass murder ng mga pasyente. Hindi siya ang una sa karumal-dumal na krimeng ito. Noong 2019,
ang dating nurse na si Niels Hogel ay hinatulan din ng life imprisonment dahil naman sa pagpatay sa 85 pasyente sa 2 ospital na kanyang pinagtrabahuhan sa Northern Germany. Natuklasan ng korte na tinuturokan niya ang mga pasyente ng nakamamatay na dosis ng gamot sa puso mula 1999 hanggang 2005. Inumpisahan ni Hogel ang pagpatay sa kanyang mga pasyente mula nang magtrabaho siya sa isang ospital sa lungsod ng Oldenburg sa Germany noong 1999. Tinuturokan niya ang pasyente ng gamot na nagpapahinto ng tibok ng puso at kunyari ay susubukan niyang i-revive ito para ipakita sa mga kamag-anak na ginagawa niya ang kanyang trabaho. Ang tawag pa nga daw sa kanya ng kanyang mga katrabaho ay Resuscitation Rambo dahil pinapaalis niya ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa tuwing ire-resuscitate niya ang pasyente. Dahil sa tumataas na bilang ng mga namamatay na mga pasyenteng hawak ni Hogel, nagsimulang maghinala na ang kanyang mga kasamahan sa trabaho. Pero sa kabila ng mga bulong-bulungan tungkol sa kanya, wala sa kanila ang naglakas loob na i-report siya sa mga pulis. Isang katrabaho ang nagsumbong sa pamunuan ng ospital, si Frank Lochsterman, nang mapansin niyang tumataas ang potassium level sa dugo ng isa sa mga pasyenteng naka-assign kay Hogel. Pero wala daw naging aksyon dito ang pamunuan. Huli na nang natuklasan nilang nag-inject pala si Hogel ng potassium para magdulot ng cardiac arrest sa pasyente para ipamukha sa lahat na siya ay bayani habang nire-resuscitate ang pasyenteng iyon. Paulit-ulit daw na ganito ang ginagawa ni Hogel ayon kay Lochsterman. At meron pa nga daw isang linggo na nag-perform si Hogel ng 14 na resuscitation kung saan 5 dito ang namatay. Wala daw ginawa ang ospital kundi ilipat lang ng ibang ward si Hogel. 2 taon mula nang pumasok si Hogel sa Oldenburg Hospital, nagpatawag ng isang malaking meeting ang pamunuan nito. Nagulat kasi ang mga miyembro ng board dahil sa lumalaking bilang ng mga pasyenteng namamatay sa loob lamang ng 1 taon. Hindi daw maipaliwanag ng board kung ano ang pinanggagalingan nito, pero malakas ang hinala nila na mayroong hindi magandang nangyayari. Nakakapagtaka din daw na nagiging madalas ang mga isinasagawang resuscitation at ang pagkamatay ng mga pasyente ilang linggo pagkatapos nilang i-resuscitate. At napag-alaman din na 58% ng mga pagkamatay na ito ay nangyayari sa tuwing naka-duty si Hogel. Pagkatapos daw ng meeting na yon, napansin ni Hogel na nag-iba na ang trato sa kanya ng kanyang mga superior. Dahil dito, nag-file si Hogel ng sick leave na tumagal ng 3 linggo at pagkatapos ay sinundan niya ito ng resignation. Nang mga panahong yon, 36 na pasyente na ang kanyang napatay sa Oldenburg. Pero kung akala niya na mapapalamig niya ang sitwasyon sa pag-resign, mas lalo pa pala itong nagdulot ng problema sa kanya. Pagkatapos niya kasing mag-resign, nabawasan daw ang record ng mga namamatay sa Oldenburg. Pero sa kabila nito, magaganda pa rin daw ang mga report na inilagay sa kanyang background. Yan ay sa kabila ng kanyang mga kaduda-dudang aktibidad sa Oldenburg Hospital. Ayon sa background na inilagay sa kanya ng kanyang mga superior, napakahusay daw na nurse ni Hogel at kaya daw nitong higitan ang mga bagay na pwedeng asahan sa kanya. Devoted din daw at cooperative siya sa trabaho at bawat trabaho na kanyang natatapos ay sobrang satisfying. Hindi pa malinaw kung bakit ganito ang mga reference na ibinigay sa kanya ng Oldenburg Hospital, pero naging malaking tulong ito para matanggap siya sa kanyang susunod na trabaho. At gaya nga ng inaasahan, madaling natanggap si Hogel sa ospital ng Delmenhorst na ilang kilometro lang ang layo. Dito ipinagpatuloy ni Hogel ang walang habas na pagpatay sa mga pasyente na umabot pa sa 64. Sa katunayan, may isang pagkakataon na 4 na basyo o bote daw ng Ajmalin ang nakita ng mga nurse ng mga oras na nag-duty si Hogel. Ang Ajmalin ay isang uri ng gamot na posibleng magdulot ng mapanganib na arrhythmia at ilang mga problema sa puso. Naiulat daw ito sa mga superior sa Delmenhorst pero wala daw naging aksyon dito. Batay pa sa investigasyon, wala daw doktor na nag-prescribe ng gamot na ito ng araw na yon, kaya't malaking tanong kung saan galing ang mga basyo ng Ajmalin.
Noong 2005, huling-huli sa akto si Hogel na nag-i-inject ng Ajmaline sa isa sa mga pasyente kahit walang prescription ng doktor. Ito ang naging pinakamatibay na ebidensya laban sa kanya na naging dahilan ng kanyang pagkakaaresto. Dito na rin nahinto ang killing spree ni Hogel. Isa pang katulad na kaso ang nangyari naman sa UK noong 2023. Isang British nurse na nagngangalang Lucy Letby ay hinatulan ng life imprisonment matapos mapatunayang guilty sa pagpatay at attempted murder sa 8 iba pang sanggol sa neonatal unit ng Countess of Chester Hospital sa Northern England noong July 2015 hanggang June 2016. Sa trial ni Letby, napag-alaman na inaabuso niya ang mga sanggol na nasa kanyang pangangalaga sa pamamagitan daw ng pagpapakain ng sobra-sobrang gatas sa kanila, pag-i-inject ng hangin sa kanilang dugo at sa tiyan, at pagpapakain ng insulin. Maliban pa yan sa pamimisikal sa mga ito. Napatunayang guilty din si Letby sa attempted murder sa isang 15-week premature na sanggol na babae na pinangalan ng Baby K ng korte. Isang consultant pediatrician ang sinubukang i-revive ang sanggol kaya nabuhay pa ito. At sa harap ng korte, sinabi niya na wala daw ginawang kahit ano si Letby para iligtas ang buhay ng bata. Pinatay din daw ni Letby ang alarm na nagmo-monitor sa heart rate and oxygen levels nito. Batay sa mga testimonya, hinihintay daw ni Letby na maiwang nag-iisa ang mga sanggol bago niya gawan ng masama ang mga ito. Pero hindi kailanman inamin ni Letby ang kanyang mga kasalanan. Kaya naman pinatawan siya ng korte ng whole life order na siyang pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas ng Britanya. Habang buhay na pagkakakulong na walang opsyon para umapela ang ibig sabihin nito, wala ding posibilidad na mabigyan ng parol. Siya na ang ika-4 na babae sa UK na nabigyan ng ganitong hatol.